Ito, matagal ko po pinaghandaan. 2 days ko ni-research maigi, napakagandang topic, inflammation. Ito yung tinatayang dahilan para sa maraming sakit. Diabetes, cancer, heart disease, lupus, arthritis. Ito yung pinaka-root cause, inflammation. So, magbibigay tayo ng mga pagkain, panlaban dito, ano bawal dito, at ano mabuti dito. Tingnan nyo, dahil sa pamamaga, yan lang ang Tagalog natin, pamamaga, inflammation sa artery sa katawan, nagkakaroon tayo ng maraming sakit. Tumatanda, inflammation din. Tumataba, diabetes, sakit sa puso, allergy, pati cancer, mahina immune system. Yung mga maraming autoimmune disease, mga lupus, thyroid problem, rheumatoid arthritis, psoriasis, lahat yan, inflammation ang pinaka-cause. Okay? So, bakit nagkakaroon ng inflammation? Una-una, pwede sa toxin sa environment, pwede sa pollution, pwedeng nagkakaedad, pwedeng sobra kang stress, at pwede rin sa maling kinakain natin. Kaya natuturo ko mamaya yung top 12 foods na panlaban sa inflammation, para makontrol natin or at least mabawasan natin ang peligro nitong mga killer diseases, heart disease, diabetes, cancer, at iba pa. Pag hinayaan natin itong inflammation sa katawan, nasisira ang organs, tissue damage, hihina gana ng organs natin, mas mabilis tumanda at mas maraming sakit na darating. Kasama rheumatoid arthritis, inflammation din yan. Ito, autoimmune disease, ang dami niya, no? Leukemia, thyroid, hyperthyroid, Guillain-Barré, psoriasis, sa balat, mga eczema, kahit mga hika, may possible inflammation din yan. Lahat ng mga sakit-sakit, yan, no? Ng katawan, connected din sa inflammation. So, tulad na sinabi ko, ano yung mga bad foods na nagpapabilis, nagpapalala ng sakit natin? Ito yung mga bad foods na inflammatory foods. Lalong mamamaga ang katawan mo, lalong lumalala. High salt foods, high blood, processed meat, masyado marami, trans fat, mga margarine, carbohydrates, puro kanin puti, puro tinapay, matatamis na inumin, lahat juice, soft drinks, at mga fast foods. Mga pro-inflammatory foods to, mga prito. Yan, no? Mga pagkain ng kokos na inflammation na paborito natin. Deep fried, mamantika, mga cake, mga matatamis, mataas sa sugar, candy, soft drinks, trans fat, biscuit, butter, lahat yan. Pag inaraw-araw natin, lalala yung mga sakit. Alam naman natin, nakakalala dito sa mga sakit na to. So, ano magagawa natin? Okay? First, sa luto, napakahalaga. Kung ayaw natin, lalo lumala yung inflammation at itong mga sakit, tingnan nyo, mas maganda kung binibake lang, konti lang mantika, pwedeng bake, pwedeng steam, or stir-fry lang ng mabilis. Kumbaga sa gulay, mabilis lang. Ayaw natin yung deep fry, lubog sa mantika, o yung grilling. Yung ganito kasi, pag nasusunog kasi yung karne, tapos yung mantika niya tumutulo, di ba? Pag tulo niya sa apoy, nagbabago yon, nagiging cancerous siya. So, tumulo sa apoy, bumabalik sa pagkain, pag sinerve, hindi po maganda. Kaya mas maganda, konti lang mantika or baking or steaming. Ibang luto, mas maganda. Nasa luto din ang mahalaga. Pero kung ang ginigrill mo naman, gulay or isda, walang problema doon. Yung karne lang ang delikado. Other ways, bago ko bigay yung pagkain panlaban sa inflammation, ito talaga. Siyempre dapat, mas kalmado yung katawan, mas relax, outdoors, mas kalmado yung utak, less inflammation, kahit may cancer, ayan o. Kaya nga maganda mental health, napakahalaga.
Yung mga maiinitin ng ulo, mainggitin, laging galit sa mundo, yan, minsan mas marami silang sakit. Mas nagkaka-high blood, magugulat ka na lang, ang daming kati-kati sa katawan, pati tumataba na lang ng bigla. Meditation, prayer, inom ng maraming tubig, kasali lagi siya, 8 to 10 glasses, 10 to 12 glasses of water in a day. Diba? Sabi ko siya, simple lang, tubig lang, ayaw pa natin. Kasi nga, ang dami niyang benefits. Ang benefits ng tubig, hindi lang yung pang UTI, para sa balat, dehydrated, hindi, ang dami. Para gumana yung liver, para gumana yung utak, para gumana yung buto, para gumana yung bituka, lahat kailangan ng tubig. Rest, pahinga. Okay? Pwede konting araw. Tapos itong mga pagkain tuturo natin yan. No? Exercise. Napakaganda ng exercise. Social connection. Diba? Mga nakikipag-usap sa mahal sa buhay. Less stress, adequate sleep, at ito na. Ituturo ko na, ayon sa mga pag-aaral, top 12 anti-inflammatory foods. So, ito yung mga good foods, pero ito yung mga top. Siyempre, alam naman natin, gulay, prutas, at iba pa. Pero ito yung top 12. Number 1, strawberry. Lahat ng berry, lalo na kung nasa ibang bansa kayo, baka may blueberry, raspberry, blackberry, nako, kainin nyo yan. Kung meron kayo mabibili na affordable. Pero sa atin, strawberry lang. Sobra-sobra dami siyang antioxidant ang mga berries. Antioxidant, anthocyanin, talagang maraming pag-aaral, maganda sa puso, anti-cancer properties, ay mataas sa fiber, pampababa ng cholesterol, maganda sa blood pressure, hindi rin nakakataba. Basta yan lang kakainin nyo, wag nalagyan ng maraming asukal. Number 2, mga fatty fish. Doc Lisa, yung mga sardinas, tuna, tamban, ano pa ba, mga tawilis, dilis. Okay, salmon. Konting bangus, pwede na rin. Mackerel. So, fatty fish, wag lang masyado mamantika o maalat. Mataas sa omega-3 fatty acids. Fish oil, may EPA, may DHA. Makakatulong sa heart disease, diabetes, kidney disease, overweight, lahat yan. Bawas pamamaga sa katawan, basta isda. Up to 3 times a day, 3 times a week, pwede kainin. 3 to 5 times a week, pwede kainin. Isda, maraming benefits. Omega-3, mabilis lutuin, para sa puso, may vitamin D. Napakaganda. Number 3, superfood talaga to. Superfood, broccoli, cauliflower, sama mo na spinach, sama mo na kale, pero mahal to. Pero broccoli and cauliflower, kaya mahal ang broccoli eh. Meron siyang sulforaphane. Itong sulforaphane, proven yan, anti-cancer properties. So sa lahat ng gulay, kung may makita kayong broccoli, kunin nyo. Parang spinach yan, sa lakas, anti-cancer, bawas pamamaga sa katawan. More ito kinakain, mas hindi magkakasakit ng sinasabi kong cancer, diabetes, heart disease, arthritis, at iba pa. Broccoli, sa anti-inflammatory, tulad na sinabi ko, para sa utak, bawas cancer, bawas heart attack, para hindi rin daw makalbo. I'm not sure kung sa hair loss may connection. Avocado, healthy oil, may potassium, magnesium, fiber, may monounsaturated fat. Marami siyang antioxidant, carotenoids. Ayan, napakaganda. Bawas cancer, less inflammation sa katawan. Healthy oil yan. Huwag lang lagyan ng maraming asukal o gatas. Avocado, healthy oil, high fiber, anti-inflammatory, moisturizing pa sa skin natin. Green tea. Maganda daw talaga green tea. Sa mga tsaa, ako gusto ko chamomile tea, pamparelax. Pero yung may pag-aaral more green tea, meron kasi siyang EGCG. Ito yung special component niya. Reduces heart disease, reduces cancer, pati sa Alzheimer disease, memory, ulyanin, nababawasan, pati obesity. Green tea, napakaganda. Number 6, superfood, anti-inflammatory, bell pepper. Napakadaming vitamin C and antioxidant. May quercetin pa siya. Napakaganda.
Maraming benefits ang bell pepper, mushroom, di ba? Yung mga shiitake mushroom. Actually, anti-cancer properties din yan. Maraming antioxidant. Tingnan nyo lang. Tsaka parang protina na rin yan. Grapes, di ba? Actually, may red grapes, may black grapes, may green grapes. Lahat ng grapes healthy, pero mas healthy yung black. Yung mas dark, black or blue na grapes. Mas maraming anthocyanin, maraming resveratrol. Actually, sa animal studies, pampahaba ng buhay itong resveratrol. Iwas heart disease, diabetes, obesity, arthritis, at iba pa. Wag lang masyado marami kasi baka lang masyado matamis, tumaas din ang blood sugar. Maraming benefits ang grapes, resveratrol, cancer prevention, heart health, digestion, lungs, pati sa kidneys. Turmeric, luyang dilaw. Actually, kasama na rin naman yung bawang, sibuyas, itong mga spices, luyang dilaw. Pero ang turmeric may curcumin. Reduces inflammation, arthritis, and diabetes. Napakaganda. Turmeric. Sa lahat ng oil, ito kasi talaga may pag-aaral. Yung extra virgin olive oil, yung nilalagay sa salad. Marami kasi pag-aaral dun sa Mediterranean diet. Yung Mediterranean diet, nakita nila, talagang mas mahaba buhay. Maraming gulay, maraming nuts, may olives, extra virgin olive oil. Yun talaga ang may pag-aaral. Sa iba naman, let's say gusto nyo yung ibang oil, coconut oil at iba pa, pwede naman pero mas konti lang. Pag nagluluto, konti lang. Pero ang proven talaga sa pag-aaral, itong extra virgin olive oil na to pwedeng bawas sa inflammation, heart disease, brain cancer, at obesity. Dark chocolate, napakaganda. Dark chocolate reduces risk. Pero pag sinabing dark chocolate, kailangan at least 70% cocoa. Okay, hanapin nyo yung lampas 70%. At yung kakainin nyo, napakaliit lang. Wala akong sample ngayon. Pero maliit lang. Maliit lang siya. Siguro mga 10 grams lang a day. Ganun lang karami. 10 grams. Bawat linggo, ang maximum mo, mga 45 grams lang per week. Pag nilampas mo kasi sa 100 grams, 100 grams, isang bar na ganyan, malaki. Pag more than 100 grams, wala nang benefit kasi medyo fatty na, baka matamis na, hindi na rin healthy. Dapat konti-konti lang. Tsaka mas mataas, 70%, 85% cocoa, mas mapait, mas chalky, mas mapait ang lasa, mas healthy siya. Meron siyang mga component flavanols, bawas sa sakit sa puso at iba pa. And lastly, kamatis. Diba? Kamatis, may lycopene, niluluto, may konting oil para mas ma-absorb yung lycopene. Vitamin C, potassium, lycopene, antioxidant yan. Napakaganda laban sa mga chronic diseases. So, yan po yung pinakita ko sa inyong top 12. Ayan, pakita natin. Sinabi ko na nga sa inyo, most chronic diseases linked to inflammation. Ito yung dahilan ba't tayo tumatanda. So, pag ito yung kakainin natin, mas babagal ang pagtanda. Ito na, yung sinabi ko sa inyo, summary lang. Ayan, yung mga healthy foods, ito yung mga bawal na nasa baba. At tulad na sinabi ko, bukod sa pagkain, itong mga lifestyle change, mas masaya, mas maayos ang mental health, mas masaya, less inflammation sa katawan. Salamat po.